Bakit nga ba minarkahan ng NTRCB na X-rated ang Dear Satan movie ni Paolo Contis? Ano nga ba ang laman ng naturang pelikula? Tara, silipin natin at suriing maigi. Sumulat dito yung bata kay Santa, kaya lang aksidenteng na mali yung spelling dahil sa halip na Dear Santa, ang naisulat niya ay Dear Satan. At nang mabasa ito ni Satan ay sinabi niya na meron na naman daw siyang makukuhang kaluluwa. At gustong ituro ni Satan ang 7 deadly sins: pride, lust, wrath, gluttony, greed, envy, sloth. Pero ang naka-highlight dito ay gluttony. Isa ito sa mga kasalanang mahirap putulin dahil ito ay nagbibigay ng pleasure sa mga bata. Kaya lang may twist itong Dear Satan movie dahil di umano na naig daw ang kabaitan ng bata. Kaya itong si Satan na masama ay tila nagbago at naging mabait at napamahal pa sa kanya ang bata. Pero ang tanong, may chance ba na magbago si Satan? Ang sagot ay wala. Dahil sa Matthew chapter 25 verse 41, naisulat dyan na nakaredy na ang apoy at asupre o yang tinatawag nating impyerno para kay Satan at sa kanyang mga anghel at sa mga taong namumuhay laban sa kalooban ng Diyos. Kaya malinaw na si Satan ay manatiling masama hanggang sa huling araw niya sa mundong ito. At saka Satan means to oppose or to act as an adversary. Opposition talaga si Satan. Siya ang ama ng kasinungalingan at pagmamataas. So ano ang mga posibleng maging impact ng movie na to sa mga batang makapanood nito? Well, una sa lahat, alam natin na ito ay fictional lang. Pero kapag napanood ito ng mga bata, ang una nilang makikita kay Satan dito ay namibigay ng regalo na para din si Santa. Kaya maaring isipin ng bata na mabait pala si Satan at maraming pera. Kaya niyang bilhin ang lahat ng gusto niya. Hindi lang pagkain, kahit yung mga paboritong laruan niya na maaring hindi kayang ibigay ng mga magulang niya, ay kayang ibigay ni Satan. Pangalawa, isa sa makikita dito ng mga bata kay Satan ay powerful siya. Dahil meron ditong isang eksena na sa isang iglap lang ay dinala ni Satan ang bata sa beach. Kaya ang sabi ng bata kay Satan, may powers ka pala. At pangatlo, ang isa pa sa makikita ng mga bata dito ay mapagmahal si Satan at hindi namamalo. Kaya hindi maganda ang magiging impact ng movie na to sa mga bata. Dahil tila pinopromote nito si Satan. Kaya maaring makakapanghikayat ang movie na to sa mga bata na lumapit kay Satan. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, let the children come to me and do not hinder them. I-guide talaga natin ang mga bata sa Panginoong Hesus para hindi sila ma-deceive or madaya sa mga tactics ni Satan. Kaya lang minsan, tayo pa ang naging hadlang dahil sa mga maling itinuturo natin sa mga bata. Ang sabi ni Jesus, do not hinder them. Let the children come to me. Ang problema, tayo pa mismo ang nagtuturo sa mga bata na mag-wish kay Santa, manghingi kay Santa ng regalo ngayong Pasko. May mga magulang ngayong Pasko na sinasabihan pa yung mga anak nila na mag-wish ka kay Santa at maraming gumagawa nito kahit pa sa mga Christian family. Isang halimbawa dito ay yung pinapawis yung anak nila ng bike tapos ang gagawin ngayon ng parents ay bibili ng bike at itago nila yun kunwari sa isang lugar na madaling matunto ng anak nila at lalagyan pa nila yan ng note na from Santa, Merry Christmas. Kaya yung kawawang bata ay napaniwala na si Santa ay nag-exist ngayon. Kaya ang nangyari, sa halip na kay Jesus mag-thank you dahil nagkaroon siya ng bike, siya ngayon ay nagpasalamat kay Santa at doon na siya nakadepende. Kaya maraming mga bata ngayon ang nangarap na makita si Santa sa halip na si Jesus. Katulad ng bata dito sa palabas, ito ang sulat niya. Ang wish ko po this Christmas is to meet you and be with you. So saan nakuha ng isang bata ang idea na sumulat kay Santa? Ito ay maaring may nagturo sa kanya, maaring may napanood siya, or kung minsan naman ay mismong mga parents pa ang nagturo sa kanilang mga anak na lumapit kay Santa. Pero ano ang sabi ni Jesus? Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Kaya huwag natin silang turuan ng mga bagay na maglalayo sa kanila sa Panginoong Hesus. Turuan natin sila na kay Jesus lumapit dahil ang sabi niya, whatever you ask in my name, I will do it. Not in the name of Santa or kung sino pa mang santo dahil walang magagawa ang mga yan sa kalagayan ng tao.
Kaya napakahalaga po kung ano ang itinuturo natin, kung ano ang itinatanim natin sa isipan ng mga bata. Dahil yan ang dadalhin nila habang sila lumalaki. Ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya sa halip na magkwento ka sa mga anak mo ng mga fictional stories, mga aswang, Harry Potter, famous novel, superheroes like Spider-Man, Superman, ay bakit hindi mo nalang kwentuhan yung anak mo ng mga Bible stories about Jesus, about David, who is Adam and Eve, who is Samson, who is Rose? Bakit nagkaroon ng flood? Bakit namatay si Jesus sa cross? Bakit napakatalino ni Solomon? Sino si Jonah? Bakit nabuhay si Lazarus? And how God created man according to His image. Napakaraming magandang Bible stories from Genesis to Revelation na totoong nangyari at mapupulutan pa ng magandang aral para sa mga anak mo. At hindi mo na kailangang problemahin kung ano ang ikwento mo araw-araw kahit sa loob ng isang taon. Dahil simplified ang mga stories dito. Ito po ay 10-volume series. Ito ang Children's Bible Stories from Old and New Testament. Kaya ito ay maituring na special na regalo para sa mga anak mo, sa pamangkin mo, pangregalo sa friend mong may mga kids, sa kapatid mo, sa pamangkin mo, sa kahit anong occasions. Kaya dito ka lang mag-order at kami mismo ang mag-process at nationwide po ang delivery natin. Kaya huwag nyo pong hayaang manood ang mga anak nyo ng mga satanic movies. At huwag nyo na rin turuan ang mga anak nyo na sumulat kay Santa, manghingi ng regalo kay Santa dahil baka kay Satan lang yan mapunta. Ang ituro ninyo sa mga anak nyo ay kay Jesus lumapit at magtiwala dahil si Jesus ang higit na nagmamahal sa anak mo.